Usapan natin itong trending na si Anjo Iliana. Nagsalita na against dito kay Senate President Tito Soto. Okay? Na sabi ni Anjo Iliana dito sa video na ipapakita ko sa inyo, wala na ba akong karapatan na suportahan si Vice President Inday Sara Duterte? At ayaw ko yung presidente mo, Tito Soto. Palagi na ba akong tuta sa inyo? Yan ang sabi niya kasi magkasama sila, magkaibigan sila doon sa Itbulaga. Yan ang napasabi niya. Kasi ngayon, parang binabanata nila itong si Anjo Iliana na sumuporta kay VP Sara. Okay? Mamaya ipapakita ko yung video na yan at magre-react tayo. Okay? At pangalawa nating pag-usapan ay panoorin natin sabay-sabay itong video ni Karen Davila na in-interview niya itong si Attorney Conte yung utak. In-interview niya. Kasi parang excited na sila about dito sa usapin ni Senator Bato de la Rosa. Meron ng ICC arrest warrant. Okay? Yan po ang ating papanoorin at magre-react po tayo dyan. No? At sabay tayong mag-react na. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ipapakita itong mga trending na videos na ito, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay, so, heto na nga, no? Anjo Iliana. Kung maraming nagsasabi, bakit? Ano yan, Donmar, si Anjo Iliana, binabanata niya ngayon itong si Tito Soto kasi wala na yan sa Itbulaga Hindi na yan makapasok sa Itbulaga, kaya binabanatan na niya ngayon. Hindi Hindi po ganun ang istorya. Si Anjo Iliana ay hindi naman ito magsasalita kung hindi siya inunahan. Kilala naman natin itong taong ito na tahimik man ito sa mga issue, especially dito sa politika. Pero talagang nagsalita na ngayon, baka napuno na talaga itong si Anjo Iliana, di ba? At heto pa, kung i-analyze ninyo ang mga sinasabi ni Iliana, merong magsasabi, ano yan, Donmar, nagsisinungaling lang yan si Anjo Iliana. Lahat yan ay paninira lamang yan kay Tito Soto at sa Itbulaga. Hindi naman Kasi kung laliman nyo ang inyong isip, dapat nga tayo maniniwala kay Anjo Iliana. Kasi matagal na silang kaibigan. Okay? Alam ni Anjo Iliana ang mga sikreto dyan sa loob ng Itbulaga. At mainly, alam ng si Anjo Iliana, sa ibang vlog ko ipapakita ko nga yung binulgar niya, yung si Manalo, na yung asawa raw ni Manalo ay dating GF pala niya yan. Tapos inano pala niyan, trinahidor itong si Anjo Iliana. Example lang yun ba? Na bakit ang Itbulaga ngayon o yung mga binabanatan ngayon ni Anjo Iliana, tahimik kayo ngayon? 'Di ba? Pwede ngang kasuhan niyo si Anjo Iliana sa mga pinagsasabi niya. O bakit hindi niyo kakasuhan ngayon si Anjo Iliana kung siya po ay nagsisinungaling? So, ibig bang sabihin lahat ng mga sinasabi ni Anjo Iliana ay totoo po ito? Nagtatanong lang po tayo So ngayon, eto na po. Nagalit na po ito si Anjo Iliana kasi pinakailaman ang kanyang mga opinion patungkol po sa politika. Okay? Ito, panoorin natin si Anjo Iliana. Play. Si Vic tsaka si Joey, walang kinalaman sa sindikato dyan sa ito. Vic tsaka si Joey, nagtatrabaho lang yan. Pero malamang galit na sa akin ngayon si Vic dahil kapatid niya. Wala akong magagawa. Inaapi ako ng Itbulaga Kaya yung sinasabi nila na wala akong utang na loob. Balita ko pa nga kung gaano yan katotoo. Ang Itbulaga kasi, kapag hindi ka na, naman sabi nila, luma na kasi si Anjo Iliana Para bang, kapag luma ka na at hindi ka na mapakinabangan dyan sa Itbulaga, ay talagang pinuputbol ka dyan. Inaalis. Okay? At meron pang ibang may rules raw ang Itbulaga na kapag ikaw ay mag-resign sa kanilang programa, wala na raw balikan yan. Hindi ka na makakabalik. Yan raw ang rules nila dyan sa Itbulaga. Ito siguro si Anjo Iliana, once nag-resign kasi napanood ko yung interview niya doon kay ni OG Diaz. Baka nag-resign ito tapos hindi na siya makabalik. Okay? At nangangarap pa rin si Anjo, at that time nangangarap pa siya makabalik sa Itbulaga. Pero ang nangyari, hindi na nga pwede. Hindi siya tinawagan, hindi na siya makabalik. Okay? Pero ang nakakasakit is wala na nga siya doon sa Itbulaga tapos binabanatan pa siya. Kaya siya ngayon nagsasalita. Unang-una, sa politika,
Eh, gusto yung ano, yung side ni Tito Sen. Nandyan siya sa side ng ano ng nakaalyado siya sa gobyerno eh. Ayaw niya ang side ni Tito Sen, which is sina Bongbong Marcos dyan, Administrasyong Marcos. Ayaw niya eh. Di ba? So kung ayaw ni Anjo Iliana, alangan naman maging tuta ka pa rin kay Tito Sen. Kung ano yung desisyon sa politika ni Tito Sen, ay yun rin ang susundin ni Anjo Iliana. Hindi po yung ganun. May sarili po tayong paniniwala sa politika. Yan ang ibig sabihin ni Anjo Iliana. Eh, doon pa lang, hiwalay na kami. Eh, ano bang ibig sabihin nito? Dahil 6 years ago, membro ako ng Itbulaga. Magpapakasuta na lang ako kay Tito Sen, ganun ba yun? Wala ba akong sariling buhay? Wala ba akong sariling desisyon? Tama. Nagagalit sa akin si Tito Sen dahil kumakampi ako kay BP Sara. Ano to, habang buhay, perket magkasama tayo dati, Tito Sen, perket magkaibigan tayo dati. Hindi na pwede akong maniwala kay BP Sara at siya ang pinaniniwalaan ko na susunod na magiging presidente ng Pilipinas dahil wala akong presidente mo. Tuta mo, Tito Sen, habang buhay? Teka muna. Kung ako'y tuta ako ng taong bayan. Tuta ako ng mga taong mahihirap na ninakawan nitong gobyernong to. Yan. At dahil dyan, Anjo Iliana, saludo kami sa inyo. Kasi hindi ka alam mo, doon ka lang sa tama. Di ba? Kumakampi ka sa tama. Kasi kung kakampi ka sa boss mo itong si Tito Soto, mali ang kinakampihan niya. And you believe na mali yan. But ikaw, hindi ka nagpadala doon. Di ba? Mas pinili mo yung tama at saludo po ang taong bayan sa inyo, Anjo Iliana. Tuta ako ng taong bayan. Tuta ako ng mga ninakawan. Aminin ko, tuta ako. Pero kung nagagalit ka dahil bakit hindi ako tuta mo, Tito Sen, talagang hindi ako sasama sa idin sa gobyerno yan dahil ang daming nakawan dito sa gobyernong to. Talagang never ako sasama dyan sa gobyerno. Hindi ko susuportahan tong gobyerno to dahil ito na ang pinakakurakot na gobyerno sa tanang buhay ko na naranasan. Grabe. Alam mo, Anjo Iliana, nagsasabi ka lang ng totoo. Hindi ka nagpadala sa mga kaibigan mo, hindi ka nagpadala kasi yung mga kapwa mo artista ay mga dilawan, nagpakadilawan ka lang. Nararamdaman mo na ang tunay serbisyo ay nasa mga Duterte, ipinaglaban mo at saludo sa inyo ang taong bayan. Tapos wala pa nangyayari. Correct. Tapos susuportahan ko kayo dyan sa nyo. Hindi, dito ako kay BP Sara. Dito ako, dito ako sa DDS. Magdedeklara na akong DDS. Mag-a-apply na akong Senador Bryce. Di ba? Magdeklara na ako, na DDS na ako. Kasi, wala siya nakikitang tama. Lahat naman dyan sa Itbulaga, mga dilawan yan. Mga dilawan yan dyan. Ano mapapala niyo dyan, di ba? Mag-a-apply na akong Senador dito kay BP Sara. Titikat ka na. Titikat na ako para kung manalo ako, pagdating ko sa Senado, sige, doon kami ni Tito Sen. Pero biro yan, parang sarcastic yun. Na parang mag-senador na lang ako kay BP Sara. Sa tingin ko naman, matino man ang isip nitong si Anjo Iliana. Hindi naman siguro ito maartista kung hindi matino ang utak. Kaso lang, siguro nag-start ang kanilang bangayan nitong si Tito Soto at si Anjo Iliana dahil sa political differences. Okay? Hindi po pagkakaunawaan. Alam naman natin, yung kasal ni Maine Mendoza, nandoon si Tito Soto, nandoon si Martin Romualdez. So, maka-Marcos, no? Tapos, bakit nyo babanatan ngayon si Anjo Iliana kung siya po ay susuporta kay VP Sara? Di ba? Demokrasya man tayo. We have the right na to choose kung sino yung ating susuportahan. Di ba? Ganun dapat. When it comes to politika, ako nga, marami akong mga kaibigan na mga dilawan, no? Yung panahon na botohan ng 2022. Makaleni Robredo sila, ako. At that time, VP Sara, uniteam ako, no? Tapos, hindi ko pinakailaman yung kanilang desisyon, yung mga kaibigan ko, yung mga relatives ko. Doon sila. Sa akin naman, respetuhin nyo rin kung ano yung desisyon ko sa politika, ganun. So parang ganito po ang nangyari kay Anjo Iliana at itong si Tito Soto. Okay? So ngayon, na-real talk ka, Tito Soto. At huwag kang magalit. Dahil binanatan nyo itong si Anjo Iliana, pati yung mga kabit nyo, binulgar na ni Anjo Iliana. Di-deserve ninyo yan. Sagutin nyo yan. Pwede nyo yung kasuhan si Anjo Iliana dyan eh. Hindi nyo makaso-kaso siguro kasi totoo yung sinabi. Baka. Di ba? Sa susunod na vlog ko, may ipaparinig ko pa sa inyo itong mga sinasabi ni Anjo Iliana. Okay?
So ano sa tingin niyo? Anong opinion niyo patungkol dito kay Anjo Iliana? Ha? Tama lang ba ang desisyon ni Anjo Iliana? I-comment niyo ha na kahit masira ang pagiging kaibigan nila ng mga Tito Vic and Joey, no? Ay mas pinili niya yung kanyang sa tingin niya ay tama siya na sinuportahan niya si VP Sara. Ano sa tingin niyo? Tama ba ang desisyon nitong si Anjo Iliana na magdeklara na siya na isa na akong DDS? Ayan. Welcome to the DDS family, Anjo Iliana, kung sa ganun man. Kung naniniwala ka dito. If tunay kang naniniwala sa ipinaglaban ng mga Duterte diehard supporters, ano yan? Malaking bagay yan, no? Irespeto ka namin, igalang ka namin, at sumama ka na sa panawagan ng DDS. Okay?